Mabuhay! Welcome po mga kababayan, sa ating Alf Aram channel. Ito po ay one-stop channel na may sense at values. Hangad at nais po ng channel na ito, ang makapaglingkod sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagbibigay linaw, at tamang pagpapahayag ng katotohanan, na may matibay na batayan at walang halong bias, discrimination, at exclusivism o division. Ang hangad po ng channel na ito ay may parating sa mga tao ang katotohanan bilang public service na walang inaasahang kapalit. Do not deny yourself to know the truth. Free your mind from delusions. Stand on your own under the truth. Mga kababayan, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay at panunood sa Alf Aram channel. Kung unang beses mo pa lang po na makapanood sa channel na ito ay paglilinaw lang po, ang Alf Aram channel ay hindi isang relihiyon, at nagkataon lang na madalas ay religious contents ang nagagawa nating video sa kakulangan ng time and resources. At hindi po limitado sa mga paksa mula Biblia ang mga paksa dito. Pakiusap at pakisuyo po na ibahagi ang channel na ito at ang mga videos nito upang mas marami pa ang makaalam ng katotohanan at mabuting balita. Narito ang isa na namang video bilang walang bayad at walang obligasyon na serbisyo publiko sa inyong lahat. Sana magustuhan po ninyo at maging kapaki-pakinabang sa inyo. Muli, ay maraming salamat po sa inyong mga kababayan. Mabuhay kayong lahat, maligayang panunood at pakikinig. Ang Tishri 1, ang sinasabing New Year ng mga Jews. Kaiba ito sa panahon ng New Year's celebration ng ibang calendars at sa karamihan ng mga culture sa kasalukuyan. Ito ay nagaganap sa panahon ng fall season, na naglalaro sa pagitan ng September at October, samantalang ang karamihan ay sa spring nag-uumpisa. Kaya nagaganap ito sa kalagitnaan ng taon. Paano nangyari ito? Ang tawag dito ng mga Jews ay Rosh Hashanah, na ang ibig sabihin ay Head of the Year na katumbas ng tinatawag na New Year's Day ng mundo ngayon. Kaya lang ito ay natatapat sa Tishri 1, kung kailan ginaganap naman ang Yom Teruah o ang araw ng kapistahan ng pagpapatunog. Ayon sa Torah ay ginaganap ito sa unang araw ng ikapitong buwan. Ito ang tinatawag na Feast of Trumpets. Ito ay araw ng pag-iingay. Tila dito gamaya ang pag-iingay sa New Year's Day na ginagawa ng mundo sa ating panahon. Pero bakit nagdiriwang ng bagong taon sa ikapitong buwan? Paanong mangyayari na ang bagong taon ay mag-uumpisa sa ikapitong buwan? Nagkamali ba ang mga Jews? Yan ay isang tanong na sa biglang tingin ay parang nagkamali ang mga Jews sa bagay na ito. Kaya lang ay kinikilala naman nila ang month of Nisan sa spring season bilang umpisa ng taon. Para lang alam nating lahat ay dalawa ang umpisa ng taon para sa mga Jews. Ang Spring New Year ay para sa religious year. Pero ang Fall New Year ay ang civil year. Kaya dalawang klase ang taon ng mga Jews. Ang religious year at ang civil year. Ang Tishri 1, ang siyang New Year's Day ng civil year ng mga Jews. Kaya lang ang tanong ay may dahilan ba? Ano ang batayan? May paliwanag ba dito mula sa Torah o kasulatan? Pakinggan muna natin ang sinasabi ng Masaya tungkol sa mga Jews. Ayon sa Masaya ang mga Escriba at Fariseo ay nauupo sa upuan ni Moshe. Kaya gawin daw natin ang kanilang mga itinuturo. Ibig sabihin ay hindi binabaliwala ng Masaya ang kanilang katungkulan. Kinikilala ng Masaya ang kanilang authority. Sinabi naman ng Masaya sa babaeng Samaritana na ang kaligtasan ay mula sa mga Jews. Ang mga apostol ay sinasabi din ang kalamangan ng mga Jews. Maraming bagay daw ito pero higit sa mga ito ay dahil sa kanila ipinagkatiwala ang salita ng Elohim. Ang salita ng Elohim sa paniniwala ng mga Jews ay dumating sa kanilang mga ninuno sa pamamagitan ng written Torah at oral Torah. Kaya pakinggan natin ang paliwanag. Mag-umpisa po tayo sa pangalan ng month. Ang tawag sa month na ito sa Jewish calendar ay Tishri. Hindi mahahanap sa Bible ang month name na Tishri dahil hindi naman pinapangalanan ang mga months sa Bible. Ang pangalan ng mga buwan ay natutunan ng mga Jews mula sa mga Babylonians. Ang Tishri ay isang Akkadian word na ang kahulugan ay the beginning. Umiikot siguro ang isip ninyo na marinig na may Babylonian origin pala ito.
Muli, ay ipinapaalala ko po sa inyo na hindi lahat ng nagmula sa Babylonia ay masama. Huwag natin kalimutan na si Abraham ay nagmula sa Babylon. Dapat natin maunawaan na kahit ang Hebrew Scriptures na pinagbabatayan natin ng katotohanan ay made in Babylon. Ang totoo, ang Babylon at ang mga nakapaligid na bansa, ay nakakatulong ng malaki upang patunayan ang katotohanan ng Biblia. Hindi lang po sa history at archaeology, kundi maging sa tunay na Shabbat. Lagi natin tatandaan na lahat ng tao ay nagmula kay Noah kaya kilala ang Elohim at alam ang kanyang mga tagubilin ng mga sinaunang bansa kaya may mga pagkakapareho. Pero hindi po ang mga yan ang paksa natin dito at sa ibang videos na lang natin tatalakayin. Kaya relax lang po muna kayo mga kababayan at manood. Bagay at angkop ang tawag na Tishri o the beginning sa buwan na ito. Para sa mga Jews ang araw na ito ang anniversary ng creation of the world. Hindi lang pala umpisa ng buwan at ng taon ang araw na ito kundi umpisa ng lahat. Kaya pala napakahalaga ng pagdiriwang na ito para sa mga Jews. Katunayan ay 2 araw nila ito ipinagdiriwang upang makasiguro na hindi sila nagkamali ng unang araw ng buwan. Kung babalikan natin sa Genesis, ay makikita natin na may mga pangyayari bago ang unang araw ng creation. Kung nagsasaliksik kayo ay alam ninyo na mahabang kasaysayan ang nasa pagitan ng verse 1 at verse 2 ng Genesis chapter 1. Bukod pa dyan, ay may panahon at pangyayari bago pa ang tinatawag na first day of creation. Kung papansinin po ninyo ay ang first day ay ang tungkol sa paghihiwalay sa liwanag at dilim, sa araw at gabi. Pero nalikha na ang heavens and earth bago ang araw na ito. Kaya may panahon bago ang first day. Ang panahon na ito ang paglikha sa mga kalangitan at kalupaan. Ito ang sagisag ng unang araw ng bagong buwan at ng bagong taon. Ang tinatawag na Rosh Chodesh. Ito ang araw bago ang pagbibilang ng 7 days papunta sa 7th day Shabbat. Kaya may katwiran din ang pagdiriwang na ito. Ayon sa Biblia ay ang mga anak ng Elohim ay sumisigaw sa tuwa sa panahon ng paglalang. Ang root word ng Hebrew word na isinalin dyan na shout ay ruah. Ang ibig sabihin ng ruah ay gumawa ng ingay, sigaw, blow an alarm, cry, joyful noise, sound an alarm, triumph. Ito rin ang root word ng Hebrew word na teruah sa Yom Teruah o Zikron Teruah. Kaya ang pagpapatunog ng shofar ay isa sa mga tinatawag na teruah. Hindi kaya ito ang remembrance na tinutukoy sa Feast of Trumpets? Tingnan naman natin ang isa pang pangalan ng month na ito, ang Ethanim. Ito ay mababasa sa Biblia. Pero gaya ng mga nauna natin na naipaliwanag ay hindi nagbibigay ng pangalan ng month ang Elohim. Tinatawag ang mga months sa Hebrew ayon sa ordinal numbers nito. Ang Ethanim ay tawag sa 7th month ayon sa Ancient Phoenician calendar na natutunan ng Ancient Israel. Ang ibig sabihin ng Ethanim ay flowing rains, o overflowing rains, o heavy rains. Sa madaling salita ay patuloy na ulan. Ito ay dahil ito ang panahon nag-uumpisa ang tag-ulan sa Israel. Ang kaugnayan ng ikapitong buwan sa ulan ang isa sa magpapatunay na ito ang original na umpisa ng taon. Pero tatalakayin natin yan sa isa sa mga susunod na videos. Pero ang Biblia kaya ay may sinasabi tungkol sa dating umpisa ng bagong taon. Ang mga Jews kaya ay may batayan sa Torah ng New Year sa month of Tishri or Ethanim. Tingnan natin kung may mapupulot tayo na aral at kasagutan mula sa Biblia. Ayon sa Exodus 34, verse 22, ang Feast of Tabernacles ay ginaganap sa year's end.
Ang tinutukoy na year's end ay ang 7th month kung kailan ginaganap ang Hag HaSukkot o Feast of Tabernacles. Hindi naman pwede na magtapos at mag-umpisa ang taon sa kalagitnaan ng buwan dahil nga ang Feast of Tabernacles ay nag-uumpisa sa 15th day of the 7th month ayon sa Leviticus chapter 23. Ang isinali na year's end ay ang Hebrew words na Tekafat Hashana, na ang ibig sabihin ay completion of the year. Ang Shana ay year sa Hebrew. Napag-aralan natin noong una na ang Tekufa ay tumutukoy din sa mga equinoxes at solstices. Kung ang tinutukoy naman na Tekufa ay ang autumn equinox ay mas lalong hindi nagtatapos at nag-uumpisa ang taon sa September 23. Malinaw na ang year's end ay magaganap sa first day ng Tishri dahil umpisa na ito ng panibagong taon, kung tama ang ganitong pangunawa. Kaya mukhang may batayan ng mga Jews na Rosh Hashanah o beginning of the new year ang araw na ito. Kung duda pa rin ang iba at ipipilit na equinox ang tinutukoy ay tama din po yun, pero tingnan natin ang ibang talata dahil may naunang nabanggit ang Exodus tungkol dito. Mababasa sa Exodus chapter 23, verse 16, na ginaganap daw sa end of the year, ang Hag HaAseph, o Feast of Ingathering, na walang iba kundi ang Feast of Tabernacles. Sa pagkakataong ito ay hindi Tekufa ang ginamit na Hebrew word. Ang isinalin na end of the year dito sa Hebrew ay B'Tezet Hashana. Ang literal meaning ay going out of the year. Ang root word ng B'Tezet ay ang Hebrew word na Yatza. Ang ibig sabihin ay to go out, come out, exit, bring forth, after, depart, appear, to lead, to deliver, proceed, in the end. Mapapansin na ang karamihan sa kahulugan ay may kinalaman sa paglabas o pag-alis. Malinaw na end of the year talaga ang ibig sabihin. Pwede rin na start of the year. Kaya may batayan sa Biblia ang pagdiriwang ng Rosh Hashanah ng mga Jews sa araw ng Yom Teruah. Ito ay isa sa Tekafat Ashana. Ito ang B'Tezet Ashana. Kaya, Shana Tova, sa inyong lahat. Pero teka lang. Diba sa panahon ng Abib nag-uumpisa ang bagong taon? Hindi ba ayon sa Torah ng Elohim ay sa spring season ang first month of the year? Paanong may New Year sa fall season? Balikan po natin ang sinasabi sa Torah. Mababasa ito sa Exodus chapter 12, verse 2. Ganito ang pagkakasalin ng KJV. This month shall be unto you the beginning of months, it shall be the first month of the year to you. Ang month na tinutukoy dyan ay ang month na umalis sa Egypt ang mga Israelites. Ito ay sa panahon ng Abib o spring season. Sa barley harvest season, ito daw ang umpisa ng mga buwan. Ito daw ang unang buwan ng taon para sa mga Israelites. Napansin niyo po ba? May napansin po ba kayo? Ito ay bagong instruction. Hindi ito dati na instruction. Kung ito ay dati na, edi hindi na sana kailangan na ituro pa. Kung ito ay dati na, at hindi alam o nakalimutan na ng Israel, dapat sana ang sinabi ay this month is the beginning of months at this is the first month of the year. Pero ang sabi ay this month shall be at it shall be. Dahil ito ay bagong Torah. Pinago ng Elohim ang umpisa ng taon. Basahin po natin sa pagkakasalin sa Tagalog ng ang dating Biblia. Ang buwang ito'y magiging sa inyo'y pasimula ng mga buwan, siyang magiging unang buwan ng taon sa inyo. Ang sabi ay magiging. Ibig lamang sabihin ay hindi ito ganun dati. Pero ang tanong ay bakit binago? Ano ang dahilan? Ito ay dahil sa memorial ang buwan na ito ng Exodus. Nais ng Elohim na malaman at matindaan ng mga tao ang demonstration of power na ginawa niya sa Egypt nang palayain niya ang Israel. Kung ang month of Nisan ay pagbago lang ng Elohim sa takdang panahon at ginawang unang buwan, ay dapat lang mayroong unang buwan dati o umpisa ng taon. Ang tanong ay, alin naman ang buwan na original first month?
Ito ay sa panahon ng Great Harvest. Ito ay sa araw ng pagpapatunog. Ito ay sa araw ng Rosh Hashanah. Ito ang Memorial of the Creation of the World. Isa ito sa mga dapat na alalahanin sa unang araw ng ikapitong buwan. Marahil ay ito nga ang dating New Year's Day. At yan naman ay itinagubilan na ipagdiwang ng mga sumusunod sa Elohim sa bawat taon upang alalahanin. Pero para sa atin bilang mga mananampalataya sa Elohim, ay itinalaga ang buwan ng Abib bilang umpisa ng mga araw, buwan at taon. Para sa kanyang mga takdang panahon ng pananambahan. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba. Kababayan, maraming salamat po ulit sa inyong panahon at panunood. Huwag po ninyong kalimutan na ibahagi ang channel na ito at ang mga videos nito upang mas marami pa ang makaalam ng katotohanan at mabuting balita. Yan lang po ang maliit na pabor na hinihiling namin. Muli, ay maraming salamat po sa inyong mga kababayan. Mabuhay po kayong lahat, hanggang sa muli.